Halos wala ng pahinga si Raya sa dami ng trabaho niya. SK official kasi siya sa umaga at virtual assistant naman sa gabi. Sa setup ng kanyang trabaho, ultimo kanyang pagtulog at pagkain ay madalas na isasakripisyo. Sa amin, sa mga virtual assistant kasi, sira na yung body clock namin. So that's where it's hard. Nagkakaroon din kami ng problems with sleeping. Yung stress talagang mas heightened kasi puyat ka. Kaya naman ang ending, stress eating ang kadalasan niyang craving. Ang pinaka-coping mechanism ko talaga is eating. Eating kasi helps me stay active, helps me stay awake. Isa lang siya sa mga nakararanas ngayon ng unhealthy lifestyle dahil na rin sa sobrang pagod sa trabaho. Bagay na isa rin sa mga ikinababahala ng City Health Services Office dahil isa ito sa mga numero unong rason kung bakit tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit sa puso. Alam niyo yung mga basic things like bawal manigarilyo, eat healthy, kung ano ang healthy diet. Yun, ang problema, hindi natin ine-execute. Katunayan, isa rin ito sa mga numero unong non-communicable disease na nagdudulot ng pagkamatay sa lungsod. 750 katao na may edad 30 hanggang 70 ang nasawi noong 2025 sa Baguio City. 59.6% dito ay mga kalalakihan habang 40.4% naman sa kababaihan. Sumunod naman ang sakit na cancer at diabetes. Particularly coronary artery disease kasi very common ito, no? In fact, worldwide, ito yung isa sa pinaka-common cause ng death at saka morbidity. Kasi yung pag-increase ng mga patients with heart disease, maraming factors kasi, no? Pero malaking factor yung lifestyle natin. Yun, nag-workout po ako early in the morning around 5 before I go to school, and especially sa running po, I feel relieved from the stress. Paalala pa rin ng CHSO, labanan ang anumang bisyo at panatilihin ang maayos na diet at lifestyle. Kaya ngayong Feb-ibig, huwag lang daw healthy relationship ang pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang healthy lifestyle. Yvonne Fe Bautista, RNG News.